Magandang gabi sa lahat ng nakikinig sa Pinoy Mystery Horror at ako nga pala si Nico na tubong Nueva Ecija. Isa akong seasonal farm helper sa probinsya na madalas nagiging taga-tanim, taga-ani at kung minsan ay tagahila pa ng kalabaw kung kinakailangan. Sa madaling salita ay simpleng tao lang ako na walang kaarte-arte sa katawan dahil basta may trabaho, go lang ako ng go. Pero heto mga tol, may kwento akong hindi ko malilimutan na nangyari noong summer ng 2017. Sobrang init ng panahon, as in kayang magprito ng itlog sa kalsada dahil sa sobrang tirik ng araw at kasama ko noon ang pinsan kong si Jomar. Sumama ako sa kanya pabundok para tumulong sa isang kaibigan niyang may taniman ng ube. Kaya lang ay 2 linggo lang dapat ako roon para makadagdag ipon na kailangan sa enrollment ko. Yung lugar, hindi ko na lang babanggitin ang eksaktong pangalan pero sa taas siya ng bundok na halos walang signal, walang kuryente at ang mga bahay ay hiwa-hiwalay na tipong may kalahating kilometro ang pagitan. Medyo creepy nga lang dahil sa umpisa pa lang kasi sobrang tahimik na ng lugar. Lalo na kapag gabi, kaya mahimbing akong nakakatulog lalo kapag pagod ako sa mga gawain sa bukid. Isang araw ay sinabihan ako ni Jomar na maghatid ng mga gulay sa kabilang baryo. Kaya lang ay kailangang daanan ng ilog tapos ay aakyat pa sa bundok. Routine na yun sa amin pero may isang parte ng bundok na pinaiwasan sa aming daanan dahil doon kasi nakatira si Mila. Maraming mga balita na isa daw itong mangkukulam. Hindi ko alam ang edad niya o maaring baka nasa late 20s o early 30s at hindi siya kagandahan. Hindi matangos ang ilong, sira-sira ang mga ngipin at laging nakaalsa ang mga buhok na tila kasing tigas ng steel wool. Gayunpaman ay palagi naman siyang nakangiti at madalas siyang nagbibigay ng kung anu-anong mga prutas kung sakaling mapadaan ka sa lugar niya. Tahimik at mailap siya sa mga tao kaya't naninirahan siyang mag-isa sa isang kubo na malapit sa gilid ng bundok na malayo sa ibang tao. Ayon sa mga matatanda sa baryo ay wala raw siyang kamag-anak at mula pagkabata ay kilala na siyang iba o hindi pangkaraniwan. Madalas siyang makitang palakad-lakad sa kagubatan na parang may hinahanap o kinakausap habang nakasuot ng mahahabang damit na tila ayaw ipakita ang kanyang mga balat. Mapungay ang kanyang mga mata na parang malungkot pero may kakaibang pakiramdam na nanunuot sa pagkatao mo kapag tumitig ka dito. May kung anong misteryo sa presensya niya na kahit hindi siya maganda sa panlabas ay may hatak siyang hindi maipaliwanag. Dati daw ay may mga pagkakataong sinasaktan si Mila ng mga tao sa baryo. Binabato siya habang dumadaan o kaya ninanakaw ang nakasampay niyang damit sa may batis. Minsan pa nga sinabuyan siya ng buhangin sa mukha habang pinagtawanan at tinatawag na bruha o malas. Pero sa hindi maipaliwanag na dahilan, ilang araw matapos siyang alipustain ay may biglaang nagkakasakit, inaatake ng mga alaga nilang hayop gaya ng kalabaw o kaya naman sumasakit ang tiyan ng ilan ng mga taong gumawa sa kanya ng hindi maganda. Kaya't nagsimulang kumalat ang tsismis na may sumpa si Mila o kaya ay may kaugnayan daw sa mga nilalang sa gubat. Dahil dito ay pinili na lang ng mga tao na umiwas sa kanya at ang kanyang pangalan ay naging bahagi na ng mga pananakot sa mga bata tuwing sasapit ang dilim. Hanggang sa isang araw, habang nagpapahinga ako sa ilalim ng isang puno, ay may babaeng lumapit sa akin. Medyo kakaiba ang dating niya kahit hindi siya kagandahan. Kung tutuusin nga ay parang hindi siya sanay sa tao at nalaman kong siya pala si Mila. Ilang beses din siyang nagbigay ng mga prutas sa amin na kailanman ay hindi ko tinanggihan. Madalas na bigay niya ay dalandan, saging at may kasama pang ngiti na napaka-awkward. Minsan habang tinititigan ko siya ay may kakaibang pakiramdam na gumagapang sa katawan ko. Yung parabang naku-curious ako at na-excite na parang may humihila sa akin para lumapit sa kanya. Sa mga sumunod na araw palagi na siyang nagpapakita na karaniwan ay saglit lang habang may dalang pagkain.
Gabi na nga kung minsan, pero ang nakapagtataka ay palagi niyang alam kung saan ako matatagpuan. Kaunti lang siya kung magsalita pero ramdam ko yung tingin niya na parang hinuhubaran ka. Tapos isang gabi, habang nakahiga ako sa banig, bigla siyang sumulpot sa pintuan ng kubo. Wala siyang suot na sapin sa paa at dala na naman ang basket ng mga prutas. Sabi ko sa sarili ko, "Tangina Nico, anong ginagawa mo? Huwag mong papasukin yan." Pero pinapasok ko pa rin siya syempre at doon na nga nagsimula ang mga kasalanan ko. "Para sa'yo to Nico," sabay abot ni Mila ng basket ng mga prutas. Sabay tingin na parang may kahulugan. Siyempre tinatanggap ko dahil baka mamaya magalit siya at kulamin pa niya ako, di ba? Sandali kaming nag-usap hanggang sa umalis na din siya kalaunan. Isang araw nakita niya akong nag-iigib ng tubig sa kalapit na batis at sinabing, "Nico, gusto mo bang humigop ng mainit na sabaw?" Sabi pa niya sa akin, "Halika sa kubo ko sa itaas, Nico. Doon tayo." Kahit gusto ko sanang tumanggi pero parang ang katawan ko ay kusa ng lumapit sa kanya. Pagdating namin sa kubo ay pinaupo niya ako kaagad at may pagkain ng nakahain. May kape pang kasama at may nakita akong nakasinding kandilang itim na hindi ko na ipinagtaka. Kumain ako kahit may halong pag-aalinlangan sa mga nakikita ko sa paligid at simula noon, pag-uwi ko ay parang hindi na siya maalis sa isip ko. Sa gabi ay madalas kong naiisip ang mga ngiti niyang makahulugan at sa araw naman ay hinahanap-hanap ko yung amoy niya na pinaghalong usok ng insenso at amoy na hindi ko maipaliwanag. Minsan isang araw ay naghatid ako ng mga gulay sa kabilang baryo kaya lang hindi ako nakauwi agad-agad dahil bumuhos ang malakas na ulan. Malapit na ako sa kubo ni Ate Mila kaya doon na ako nakisilong pansamantala. Mas lumakas pa ang ulan, walang tigil kaya't napilitan akong makituloy pansamantala ng araw na iyon. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko nung gabing ayon, pero habang pinagmamasdan ko si Mila na nakaupo sa gilid ng papag, parang may bumubulong sa akin para lumapit sa kanya. Yung manipis niyang tapis, parang sinadya niyang bitawan at mahulog sa sahig. At sa liwanag ng gasera, nakita ko ang hubad niyang katawan. Nang magtama ang mga mata namin, hindi na ako nakapagpigil pa, lumapit ako at doon ako nakaramdam ng kakaibang init ng katawan. Hindi siya nagsalita pero ang bawat galaw niya ay nag-aanyaya na parang sinasabing huwag kang matakot. Nang magtagpo ang aming mga labi ay ramdam ko ang panginginig niya. Hindi lang dahil sa lamig ng bundok, kundi sa kakaibang pagnanasa na ngayon lang niya maaaring mararanasan. Dahan-dahan kong hinaplos ang kanyang katawan at nangyari na ang hindi dapat mangyari na kung tutuusin ay hindi ko na halos matandaan kung papaano. Malamig ang gabi pero nag-init ang mga katawan namin ng mga sandaling iyon. Habang nasa ilalim kami ng lumang kumot, ramdam ko ang lambot ng balat niya na kahit hindi siya ganoon kaganda sa mga oras na iyon, ay para siyang diwata sa paningin ko. Pikit ang mata ko habang hinahaplos ang katawan niya at napapakapit pa siya sa mga balikat ko. Dinig ko ang mga ungol niyang mahihina na parang naglalanding pusa at ako para naman akong nauubusan ng hininga. Kinabukasan hindi ko na maalalang gusto ko pa ulit na bumaba sa baryo dahil ayokong iwan si Mila at ayaw ko din na may ibang makakita sa kanya. Dahil nakakaramdam ako ng matinding selos. Hindi ko maipaliwanag kapag sa tuwing may kausap siya ay pinagdududahan ko at pinag-iisipan ng hindi maganda. May isang lalaki pa ngang umakyat para bumili ng ube at halos gusto ko na itong suntukin. Sabi niya, "Huwag kang mag-alala, ikaw lang ang mahal ko, Nico." At naniwala akong wala na akong ibang iniisip kundi siya at siya lang. Hanggang isang araw ay dumating si Jomar para sunduin ako kasama ang ilang tropa. Madaling araw pa nga noon nang marinig ko siyang tinawag ang pangalan ko sa labas ng bahay. "Nico, ano ba ang ginagawa mo dyan? Nauulol ka na ba?" Nabigla ako at hindi ko alam kung matutuwa ba ako o magtatago. Hinawakan niya ang braso ko sabay sahboy ng asin sa paligid at kung saan agad na napaso si Mila sa mga butil ng asin
na dumampi sa balat niya kaya't siya ay napasigaw. Hindi siya mabuting tao, Nico, sabi ni Jomar. Anak siya ng angkan ng mga mangkukulam. Nang tiningnan ko ulit si Mila, ay nag-iba na ang itsura niya sa paningin ko. Sa isang iglap ay naging kulay abo ang kanyang balat. Ang mga buhok naman niya ay nanumbalik sa pagkakaalsa. Kitang-kita ko rin na ang mga mata niyang nagbabagang pula habang umiiyak. Mahal na mahal kita, Nico. Bulong niya bago tuluyang tumakbo papalayo. Halos hindi ko na matandaan kung paano nila ako iniuwi pabalik sa amin. Nagwala daw ako bago hinimatay at ilang araw akong nilagnat. Sabi ni Jomar, tinanggal niya ang gayuma gamit ang asin, dasal at langis. Sumuka ako hanggang sa iluwa ko ang mga tila-tinapay na may hibla ng makakapal na buhok. Ang baso naman ng tubig na inilagay ni Jomar sa ilalim ng kama ay naging malabo at malapot. Nangangahulugang wala na ang gayumang inilagay ni Mila sa akin. Sobrang gulo ng isip ko noon dahil hindi ako makapaniwala na nagmahal pala ako ng isang taong hindi ko naman pala gusto. Pagkaraan ng 3 buwan ay may dumating na balita galing sa kabilang baryo. Si Mila ay natagpo ang nakabitin sa puno ng akasya na wala ng buhay. Tahimik akong napaupo dahil hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Puot, kaba o pangungulila. Hanggang sa ngayon, hindi pa rin ako makapaniwalang wala na si Mila. Sa bawat pag-ihip ng malamig na hangin mula sa bundok, ay para bang kasama nito ang bulong ng pangalan niya. Mahina, malungkot at tila nagmamakaawa. Hindi ko alam kung totoong pag-ibig ba yung naramdaman ko o bahagi lang ng isang sumpang hindi ko na mabubura sa alaala ko. Maraming salamat sa inyo na nakinig sa kwento ko at sa paglalaan ninyo ng oras. Sana ay magsilbi itong paalala na hindi lahat ng nakakaakit ay dapat nating lapitan at hindi lahat ng pag-ibig ay tama. Dito ko na po tatapusin ang kwento ko at maraming salamat lalo na po sa inyo, Tito Val.